Bilisan ko lang po. Ano ba yung magandang balita na dapat mo ibahagi? Pinag-aralan natin sa unang Korinto, chapter 15, verses 1 to 4. Number 1, ito lamang ang ipinangaral ni Pablo at ng mga apostol. Ito lamang ay pinangaral ni Pablo at ng mga apostol. Wala na po mula Old Testament hanggang ngayon, hanggang sa darating na panahon, because the good news is eternal. Amen? Pangalawa, ito lamang ang tanging saligan ng pananampalataya para maligtas. Wala na tayong ibang saligan, foundation ng ating faith para pumunta tayo sa langit, kundi yung magandang balita tungkol sa Panginoong Hesus. Okay? And pangatlo, ito lamang ang mensaheng nakasentro kay Kristo Hesus. Any preaching, tumingin kay pastor, na hindi si Kristo ang nakasentro is not good news. Tandaan nyo yan. Kaya ang magandang balita, dapat pag isinishare natin, si Kristo nakasentro, hindi yung worship team, hindi yung magandang chapel natin, hindi yung magaling yung pastor natin. Pakisabi mo sa katabi mo, tandaan mo yan. Dapat si Kristo ang nakasentro. Dahil kung hindi si Kristo nakasentro, umuwi na lang tayo, matulog na lang tayo sa bahay. Amen? Okay. So naisundo ako sa ating pag-aaral sa araw na ito. Yan pa rin sa pagbabahagi ng magandang balita ni Jesucristo. Now we have a question today. Bakit dapat mong ibahagi ang magandang balita sa mga tao? Bakit nga ba? So tumayo po tayong lahat, buksan natin ang Biblia natin sa Romans chapter 1. Bakit dapat mong ibahagi ang magandang balita sa mga tao? Sa palagay ko naman, sa ilang linggo na pag-aaral natin, siguro naman kahit papano nagsisimula ka na magbahagi ng magandang balita. Hello? Roma chapter 1, mula verse 8 hanggang verse 17. Sige po, pakitulungan lang yung mga kapatid natin na hindi nila makita. Romans chapter 1, verses 8 to 17. Okay? Nakita nyo na? Kung inyo na po nakita, babasahin natin ng sabay-sabay. Kasi dapat ang Kristiyano matutong bumasa ng Biblia. Hindi lang yung pastor ang bumabasa. Kalimitan kasi sa mga church, yung pastor lang ang nagbabasa. Okay, sabay-sabay po natin basahin. Romans chapter 1, mula verse 8 hanggang verse 17. Ready, read. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat. Sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Saksi ko ang Diyos na pinaglilingkuran ko ng buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral na magandang balita tungkol sa kanyang anak na lagi ko kayong idinadalangin. Lagi kong hinihiling na loobin nawa niyang ako'y makapunta riyan sa inyo. Nananabik akong makita kayo upang maibahagi sa inyo ang mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo. Ang ibig kong sabihin, upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta riyan, ngunit laging may nagiging hadlang. Nais ko makahikayat din dyan ng mga sasampalataya kay Kristo tulad ng nagawa ko na sa ibang mga bansang hentil. May pananagutan ako sa lahat, sa mga sibilisado at sa mga barbaro, sa marurunong at sa mga mangmang. Kaya nga nais ko ring ipangaral diyan sa Roma ang magandang balita. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya.
unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego, sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao, at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, nais ko muling sabihin sa inyo, ito po ang mga salita ng Diyos. Makaupo na po tayo. Bakit dapat mong ibahagi ang magandang balita sa mga tao? Okay? Tatay. Bakit nga ba? Sabihin mo sa katabi mo, bakit nga ba? Bakit ba natin dapat ibahagi ang magandang balita sa mga tao? Amen. Totoo po, makinig kayo, inutusan tayo ng Panginoon o inutusan niya ang kanyang mga alagad na ipangaral ang magandang balita bago siya umakyat sa langit. At naging panalangin ng Panginoon bago siya hulihin ng gabi sa Juan 17, na lahat ng sasampalataya sa pangangaral ng kanyang mga alagad ay dapat ding ipangaral o ibahagi ang magandang balita tungkol sa Panginoon. Why? Because it is the eternal gospel. Pag sinabing gospel, magandang balita. At ang magandang balita, pang walang hanggan. Hindi nagbabago ang mensahe ng Panginoon. Hindi katulad sa ating panahon, sa mga simbahan, ang mensahe tungkol sa politiko, tungkol sa pagpapala. Hindi po. Dahil napag-aralan natin, ang number one problema ng tao ay kasalanan. At tanging ang solusyon sa kasalanan ng tao ay ang magandang balita ni Kristo. Dahil hindi natin kayang alisin ang mga kasalanan natin. Hindi natin kayang burahin. Walang tao dito na kayang burahin ang kanyang kasalanan. Magmiyembro man tayo ng relihiyon, magpakabait tayo, yung mantsa ng kasalanan na nakakabit sa atin, hindi natin ito kayang burahin. Ang Diyos lang ang makapagbubura. Dahil kapag ang Diyos nagbura ng kasalanan, inaalis niya yung mantsa, wala ka na makikitang na ibig sabihin bagay, ebidensya para makita ka ng Diyos na ikaw ay nagkasala. Di ba mabuti ang Panginoon? Binabahagi natin ang magandang balita ni Kristo sa lahat ng tao bilang pagsunod sa utos ng Panginoon, but there is more to that than just obeying Him. May higit pa doon sa pagsunod natin sa Kanya. Bakit? Dapat nating ibahagi ang magandang balita. Ang tanong ko, binabahagi ba natin? Ilang linggo na tayo nag-aaral dito. Are we applying what we have learned? Are we sharing the good news? Or wala tayong ginagawa? You know, I want to tell you that we are blessed not by listening. Pinagpapala tayo ng Panginoon kapag yung napakinggan natin ay ikinakapamuhay natin. Kung pakinig lang tayo ng pakinig, walang pagpapala doon. Sa binasa nating mga salita ng Diyos, nasulat ni Pablo sa mga taga-Roma sa chapter 1, may 4 na dahilan. Sabihin mo sa katabi mo, 4 na dahilan. Bakit ang bawat Kristiyano, kung ikaw ay totoong Kristiyano, kung tayo ay totoong alagad ni Kristo, may 4 na dahilan bakit dapat nating ibahagi o i-share ang magandang balita. Okay?
Number one, na dahilan, ito ay pagsamba mo sa Diyos. Sabihin natin pagsamba. Mababasa natin sa verse 9. Ba, pastor, yung pala nagsishare ako ng magandang balita, pagsamba pala yon. Mamaya, matututunan ninyo. Pangalawa, ito ay ang pananagutan mo sa lahat ng tao. Mababasa natin sa verse 14. Meron pala tayong pananagutan kapag ikaw ay totoong Christian. Ikaw ay totoong alagad ni Kristo, meron tayong pananagutan sa lahat ng tao. Kaya binabahagi natin ang magandang balita. Number 3, ito ay ang kapangyarihan ng Diyos para iligtas ang sinumang sumasampalataya. It is the power of God. Yung magandang balitang ibabahagi natin. Hindi pala basta-basta yon, kapangyarihan pala ng Diyos yon. And number 4, na dahilan bakit dapat nating ibahagi ang magandang balita, dahil ito ay ang kapahayagan ng Diyos. It is the revelation of God para gawing matuwid ang makasalanan. Kung wala pala magandang balita, yung makasalanan hindi magiging matuwid. Kahit na magmiyembro na lahat ng relihiyon yan, kahit ibigay niya lahat ng kayamanan niya sa simbahan, hindi siya magiging matuwid kung walang magandang balita. Naintindihan po ninyo? Yan ang 4 na dahilan bakit dapat nating ibahagi ang magandang balita. Nais ko lang mag-concentrate dun sa una, kasi limitado tayo sa oras kung tatapusin natin lahat. At mas maganda kasi kapag nag-aral tayo ng salita ng Diyos, mas maganda na pinipira-piraso yung salita ng Diyos sa atin. Kaysa isusubo sa atin ng buong buo yung tinapay, baka mabulunan tayo. Amen? Dapat natin ibahagi ang magandang balita ni Kristo. Number 1, dahil ito ay ang pagsamba mo sa Diyos. Doon mo sabihin, pastor, pag nagsishare ako ng magandang balita, pagsamba pala yon. Yes. Naintindihan po ninyo? Iko-correct natin yung mga maling paniniwala natin. Sabi ng verse 9, saksi ko ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Sabi natin pinaglilingkuran. Ng buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral na magandang balita tungkol sa kanyang anak, na lagi ko kayong idinadalangin. Mga kapatid, yung salitang pinaglilingkuran sa Griego po, dahil ang New Testament ay nasulat sa Griego. Yung salitang sinabi ni Pablo na pinaglilingkuran sa Griego ay latreo. Ang ibig sabihin ng latreo ay pagsamba. Ayon sa Thayer's Greek Definitions and Vine's Expository Dictionary of Biblical Words. Sa English, yung sabi, pinaglilingkuran o naglilingkod ay to worship. Dahil ang pagsamba pala ay paglilingkod sa Diyos. Walang pagsamba na hindi ka naglilingkod sa Diyos. Naintindihan niyo po? Sa isang translation ng Tagalog, in verse 9, nais kong basahin para mas lalo niyong maintindihan. Lagi ko kayong inaalaala sa aking mga panalangin. Lahat tumingin po sa harap. Saksi ko dito ang Diyos na binibigyan ko ng espiritual na pagsamba sa paglilingkod ko sa Ebanghelyo o yung magandang balita ng kanyang anak. Yung pagsamba, ang ginamit doon ni Pablo ay latreo. Amen? So kapag ikaw pala, ayon sa sulat niya, na naglilingkod ka sa Ebanghelyo o magandang balita, pag ikaw ay nagsishare ng magandang balita, sumasamba ka sa Diyos.
Naintindihan niyo po? Kaya yung pagbabahagi ng magandang balita, pagsamba sa Diyos yun. Ikaw ba'y sumasamba sa Diyos? Tayo ba'y naglilingkod sa Diyos? Yung salitang latreo o yung paglilingkod o pagsamba ay ginamit din ni Pablo sa Filipos chapter 3 verse 3. Ito ang sabi, ngunit tayo ang totoong tuli dahil sumasamba, kita nyo, latrein, no? Galing sa latreo, dahil sumasamba tayo sa Diyos sa tulong ng banal na Espiritu at ipinagmamalaki ang ginawa ni Kristo Jesus. Hindi tayo nagtitiwala sa mga panlabas na seremonya o panuntunan para maligtas tayo. Na makinig, marami sa ating mga Kristiyano, ang akala natin ng pagsamba ay hanggang dito lang sa 4 na sulok ng building na ito. Sa tuwing linggo, mula alas 9:30 hanggang alas 12, at limitado lang sa pag-awit, pagpapasalamat, at pananalangin. Amen? Kasi nakakala natin alika, sumamba tayo. Anyway, ang pagsamba natin mula alas 9 lang hanggang alas 12. Yun ang akala kasi natin. So yun sa katabi mo, akala. Yung pagkatapos, paglabas mo ng gate, hindi ka na sumasamba. Mali. Kung i-analyze natin ang verse na ito, ang pagsamba, mga kapatid, ay sumasaklaw sa lahat ng ating paglilingkod. Ang pagsamba ay sumasaklaw o sumasakop sa lahat ng ating paglilingkod sa Diyos sa tulong at udyok ng Espiritu Santo na nakatira sa atin. Alam nyo na isinuko natin ang buhay natin kay Kristo. Tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos sa ating mga espiritu. Nanahan. No, sabi nga, nanahan sa ating puso. At sa pamamagitan ng Espiritong nakatira sa atin, tinutulungan tayo ng Espiritu na tayo ay maglingkod o sumamba sa buhay na Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Si Kristo sinasamba natin at yung pagsamba natin kay Jesus ay pagsamba natin sa Amang Diyos. At ang tumutulong sa ating sumamba, ang Holy Spirit. Kaya kapag wala ang Holy Spirit, hindi nakatira sa atin, hindi talaga tayo makakasamba. Yung pagsamba natin, paglilingkod natin, paimbabaw. Hypocrisy. Nakakalungkot, ang daming mga tao nagpupunta sa simbahan tuwing araw ng linggo. Puro ka-ipokrituhan. Our common mistake is to make a dividing line. Ang pagkakamali natin, kadalasan ay nilalagyan natin ng paghahati o pagkakaiba yung spiritual at secular. Naintindihan niyo ba? Iniisip kasi natin yung pananalangin, pagbasa ng Biblia, pag-attend ng church, pag-awit, pagbibigay ng tithes and offerings, at ang iba pa ay spiritual. O yung pastor, spiritual yun. Pero yung ating pang-araw-araw na routine, halimbawa yung tayo natutulog, kumakain, nagtatrabaho, nagre-recreation, sabi natin, pastor, hindi spiritual yun. Secular yun. Ibig sabihin sa mundo. At hindi yun saklaw ng spiritual. No! Kapag ikaw ay na kay Kristo, may relasyon ka kay Kristo, lahat ng bagay sa buhay mo, pati yung araw-araw na ginagawa mo, ay saklaw ng spiritual. Amen. Pagsamba mo sa Diyos yun. Yung ikaw ay kumakain, sumasamba ka sa Diyos. Ikaw ay natutulog, sumasamba ka sa Diyos. Nagtatrabaho ka, sumasamba ka sa Diyos. Dahil nasa atin ang Holy Spirit, tinutulungan tayo, lahat ng ginagawa natin ay paglilingkod sa Diyos.
Yung naglilinis tayo ng building na ito. Yung nagkakamay ka. Yung ikaw ay usher, ikaw ay greeter. Ikaw ay tumutugtog. Paglilingkod sa Diyos yon. Pero hindi ibig sabihin, paglabas mo ng gate na ito, hindi ka na naglilingkod, hindi ka sumasamba. Paglabas mo sa gate na ito, naglilingkod ka pa rin, sumasamba ka pa rin sa Diyos. Ano man ang ginagawa natin ay pagsamba sa Diyos. Palakpakan ng Panginoon. At nais ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, na ang pagsamba ay hindi lang natatapos sa kwartong ito. Paglabas mo dito, yung ikaw ay nagbabahagi sa mga hindi mananampalataya, yung mga tao sa labas, bahagi pa rin ng pagsamba mo yun. Kasi ang mali natin, tapos na yung pagsamba. Pwede na natin gawin kahit na anong gawin natin. Mali. Worship is 24/7. Sabihin mo sa katabi mo, 24/7. Whatever you do, do it for the glory of God. Ano man ang ginagawa mo, gawin mo sa kalwalatian ng Panginoon. Minsan sabi ng mga nanay, Pastor, hindi ako nakakapaglingkod sa Diyos Dahil nag-aalaga ako ng mga anak. Akala nila yung pag-aalaga ng anak, hindi paglilingkod sa Diyos yun. Akala nila, ang paglilingkod sa Diyos, yung pupunta ka lang sa church. Hindi nila alam, yung inaasikaso mo, pamilya mo, worship yun. Paglilingkod yun. Yung ikaw ay nag-aaral sa eskwelahan, pinag-aaral ka ng magulang mo, worship yun. Dahil ginagawa mo, kaya ka nag-aaral para sa kalwalatian ng Panginoon. Hindi mo sinasayang yung pera ng magulang mo. At kaya ka nag-aaral para maging marunong ka, para ibig sabihin yung karunungang natutunan mo sa eskwelahan ay gagamitin mo sa kalwalatian ng Diyos. Kasi minsan may mga kabataan sabi nila, Pastor, aalis na ako sa pag-aaral. Hindi na ako magtatrabaho. Minsan may mga Kristiyano sabi nila, Pastor, hindi na ako magtatrabaho. Magpo-full time na ako sa Panginoon para makapaglingkod ako sa Diyos. Bakit yung nagtatrabaho ka, hindi ka naglilingkod sa Diyos? Kakamali tayo, mga kapatid. Yung may mga negosyante dito, yung pagninegosyo mo, pagsamba sa Diyos yun. Naintindihan niyo po ba? Alam niyo, wag natin lagyan ng dividing line ang espiritual at sekular. Dahil kapag ikaw ay na kay Kristo, lahat ay espiritual. Ginagawa mo ang lahat para sa kalwalatian ng Diyos. Naintindihan niyo po? Yan ang mali natin. Kaya pati yung pagsishare ng magandang balita, akala natin hindi na pagsamba. Hindi na ako magsishare, sister, ng anyway, busy ako At saka sumasamba naman ako mula alas 9 hanggang alas 12 paglinggo Kakamali po tayo. Paglabas mo sa gate ng building na ito, sumasamba ka pa rin. Sabi mo sa katabi mo, tingnan mo sa mata, naintindihan mo? Alam niyo ba, we were created to worship God. Nilalang tayo ng Diyos para sambahin siya sa lahat ng ating ginagawa. Alam mo ba yung pag nagse-cellphone ka, pagsamba sa Diyos yun? Maliban na lang yung cellphone mo, puro kalokohan ang ginagawa mo. Alam mo ba na yung pag-i-internet mo, pagsamba sa Diyos yan? Alam mo ba na yung pagpe-Facebook mo, pagsamba sa Diyos yan? Kaya yung kaaway mo, hindi mo binabanatan sa Facebook. Dahil pati sa Facebook, pagsamba sa Diyos yan. Palakpakan ng Panginoon. Naunawaan nyo? Kapag ikaw ay totoong Kristiyano na alagad ni Kristo, lahat sa buhay mo, sabihin natin, lahat sa buhay mo
ay pagsamba sa Diyos. Paglilingkod sa Diyos. Kaya yung pagsishare ng magandang balita, paglilingkod natin sa Panginoon yung pagsamba yun. Bakit? Hindi naman bababa si Kristo para mag-share sa mga tao eh. Sinong inaasahan ng Panginoon magbabahagi ng magandang balita? Ikaw na may Holy Spirit niya. Kaya ibinigay ang Holy Spirit sa iyo. Kasi marami mga Kristiyano, I received the Holy Spirit, that's why I feel good. I feel so high. Wrong. Kaya binigay sa iyong Holy Spirit para tulungan kang maglingkod sa Diyos. Not for you to feel good. Because there will be times that you will not feel good. Lagi ko kayong inaalaala sa aking mga panalangin. Saksi ko dito ang Diyos na binibigyan ko ng espiritual na pagsamba sa paglilingkod ko sa Ebanghelyo, sa mabuting balita ng kanyang anak. Ang ibig sabihin doon, mga kapatid, pagkatapos natin maglingkod sa Diyos dito sa church, sa pamamagitan ng ating pagsamba, pagbibigay ng offerings, pagpupuri, pagpapasalamat, mga panalangin, at pakikinig ng sermon, ang ating paglilingkod na espiritual o pagsamba ay nagpapatuloy. Sabihin natin, nagpapatuloy. Sa pamamagitan ng pagbabahagi natin sa magandang balita ni Kristo. Ibig sabihin dapat, paglabas mo sa pintuang yan, tumanggap ka ng mga espiritual na pagpapala, dapat mo ibahagi yung espiritual na pagpapala. Unang-una sa pamilya mo. Problema kasi natin, pagkagaling natin sa church, pagdating sa bahay, puro mga tamimi tayo. Hindi tayo makapagsalita. Hindi mo maibahagi na may Kristong namatay para sa asawa mo at mga anak. Na merong Kristong nabuhay maguli para mapawalang sala tayo. Anong ginagawa natin paglabas natin sa gate na yan? Kasi ang akala natin, tapos na yung paglilingkod natin, pagsamba natin. Hindi pala. Paglabas mo dyan sa gate ng building na ito, patuloy kang sumasamba. Patuloy tayong naglilingkod sa papanong paraan. Ibinabahagi natin si Kristo. Sa pamilya mo, mga kaklase mo, yung mga kabataan, binabahagi nyo ba si Jesus? O sino binabahagi nyo? Si Justin Bieber? Yung mga kababaihan, sa mga kumari mo, sino binabahagi mo? Si Jesus? O yung bagong pantasya ng bayan? Sabihin mo sa katabi mo, hello. Kasi ang akala natin, paglabas natin dito ng alas 12:30, tapos na yung pagsamba, hindi po. Huwag mo isipin na ang pagsambay natatapos dito sapagkat ang totoong pagsamba, kung ano yung tinanggap natin sa Diyos sa pamamagitan ng sama-samang pagsamba ng Panginoon, ay dapat dadaloy sa labas. Sabihin natin, dadaloy. Yun ang kulang ng church ngayon, sa totoo lang. Ang mga Kristiyano ngayon, dito makita-kita tayo, pero pagkatapos wala nang dumadaloy sa labas. Dahil nga, ang mali natin, ang mindset natin, tapos na ang pagsamba, alas 9 hanggang alas 12, tapos na. Ay hindi natin alam, yung tinanggap natin dito, dapat dadaloy. Sabihin mo sa katabi mo, dadaloy. Tanungin ko kayo, tayo ba'y daluyan ng biyaya at habag ng Panginoon sa mga tagalabas? O tayo'y stoppage? Ano ibig sabihin ng stoppage? Yung pagkatapos mong tanggapin, wala na. Tinapunan mo na, binarahan mo na yung sarili mo.
Hindi mo na ibinahagi magandang balita sa mga tao. Dahil ang pagbabahagi ng magandang balita ay pagsamba mo. Sabi mo, pagsamba. Tingnan niyo yung iglesia sa Aklat ng Mga Gawa. Ibang-iba talaga sa church ngayon ng Panginoon. Mga Gawa chapter 13 verses 2 to 5. Anong sabi? Tingnan niyo na lang sa PowerPoint. Isulat niyo na lang po yung verse. Tingnan niyo, sumasamba sila. Pagkatapos nila sumamba, anong ginawa nila? Habang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon. Tingnan niyo ha. Sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ng usapang Holy Spirit, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo, sila'y pinili ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nila mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at pinalakad na. Tingnan nyo ha, dahil isinugo ng Espiritu Santo, ipinahayag nila ang salita ng Diyos. Yung mga Kristiyano po nung araw, hindi lang kita sa church, samba dito, samba doon. Pagkatapos sumamba, paglabas nila, binabahagi nila ang magandang balita. Ganun ang pagkilos ng Holy Spirit. Sino sa inyo ang nakatitiyak na may Holy Spirit ka? Taas ang kamay. Ang hindi magtaas ng kamay, hindi mo tiyak may Holy Spirit ka. Sino sa inyo nakatitiyak na may Holy Spirit ka? Alam mo ba ang gawa ng Holy Spirit? Dito sa loob, tutulungan ka sumamba, maglingkod, pero pagkatapos mo sumamba at maglingkod dito, ang trabaho ng Holy Spirit, tutulungan ka mag-share ng magandang balita sa labas. Yan ang trabaho ng Holy Spirit. Tapos sasabihin natin, Pastor, puspos ako ng Espiritu Santo. Nasaan yung sinesharean mo? Sasabihin mo, puspos ka. Naintindihan po ninyo? Kaya ang pagsamba, kapatid, hindi natatapos dito. Ang pagsamba, paglabas mo, sumasamba ka pa rin. Pag sumakay ka ng jeep, sumasamba ka. Pag namalengke ka, sumasamba ka. Naintindihan nyo? Kaya hindi ka nakikipag-away sa tindera. Naintindihan niyo po. Kaya nga, ang punot dulo ng ating mga worship service sa church, yung pag-share natin ng magandang balita sa mga tao sa labas, katulad nung ginawa ni Pablo at saka ni Bernabe, no? Makinig, lahat ng church activities, sabihin mo, lahat. Lahat ng church activities, whether it be Sunday service, prayer meeting, makinig kayo ha, cell group, seminars, special classes, Bible studies, dapat lahat yon isa lang ang patutunguhan. Ano yon? Para ang mga mananampalataya, ang mga Kristiyano ay ihanda para ihanda tayong maging saksi at mag-share ng magandang balita. Kung aralan tayo ng aral, pagkatapos yung pinag-aaralan natin, hindi natin ginagamit, baliwala yung mga pinag-aaralan natin. Dahil ang punot dulo lahat nun, mag-share ka. Sabihin mo sa katabi mo, punot dulo. Kaya lang bakit hanggang ngayon? Bakit tila tikom ang mga bibig natin? Parang nauumid tayo. I think mamaya isi-share ko sa inyo ang sikreto. Kaya bakit marami mga Kristiyanong tikom ang bibig? Sila'y umid. Efeso 4, talatang 11 hanggang 12, anong sabi? Bakit ba inilagay ang mga pastor sa church? At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba ebangelista at ang iba pastor at guro. Na tingnan nyo ha, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod. Sino maglilingkod? Yung mga banal, yung mga Christian, yung mga miyembro.
Kadalasan kasi mga churches, Pastor, ikaw ang magpunta roon sa mga unbeliever, ikaw ang mag-share, ikaw ang mag-evangelize, ikaw ang mag-soul winning. Hindi po yun ang trabaho ng pastor. Ang trabaho ng pastor, ihanda kayo sa paglilingkod. Sino maglilingkod? Kayo. Sabi mo sa katabi mo, ikaw at ako ang maglilingkod. Ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang iglesia. Balikan ko yung sinabi ko kanina. Alam niyo ba ang problema ng church ngayon? Ang problema ng church ngayon, pray ng pray. Worship ng worship. Bible study ng Bible study. Tumingin kayo sa akin, cell group ng cell group, seminar na seminar. Alam niyo, marami akong kilala mga Kristiyano. Buwan-buwan nasa seminar. Kaya lang hanggang ganun lang. Seminar ng seminar, kung saan-saan pa. Sa mga malalayong lugar, sa mga MOA, ang lalaki ng binabayaran. Pero pagkatapos, naku po, hindi lumalabas sa mga hindi mananampalataya. Pagkatapos magkita ng linggo, makikita na lang ulit sa susunod na linggo, sila-sila pa rin, tayo-tayo pa rin. Mga kapatid, anong feeling nyo pag may bagong dumadalo sa gawain ng Panginoon? Alam nyo ba itong kapatid natin si Kashim? Bakit nandito ngayon, nagko-commit? Alam mo, natuwa ako dahil hindi lang dito pag Sunday, pag Sabado pala sumasama sa mga young moms. Sister Rose? Ito po, Sister Kashim. Kasi nung magkita kami, hindi maaring palalampasin ko siya, isinare ko magandang balita sa kanya. Palakpakan ng Panginoon. Anong ginagawa natin? Kapatid, anong ginagawa natin? Hindi dito natatapos ang pagsamba. Hello? Alam nyo, kaya tayo tinuturuan ng mga tulad ng mga pastor, tayo ay inihahanda sa paglilingkod. We are being equipped. That's the work of the pastor, to equip yung mga miyembro. Tulad ko ngayon, tinuturuan ko kayo, di ba? Kasama sa pag-e-equip yung mga mali nating paniniwala, binabakbak ng Panginoon. Ano yung maling paniniwala natin? Akala natin na pagsamba dito lang. Hindi pala, paglabas mo pala, sumasamba ka pa rin. Sa pamamagitan ng pag-share ng magandang balita sa mga tao. Inihahanda tayo ng mga leaders ng church para palakasin natin unang-una ang bawat isa sa atin. Bakit? Pag naging malakas ang bawat isa sa atin, magiging epektibo tayo sa pagbabahagi ng magandang balita doon sa mga nasa labas. Alam niyo ba bakit nagpapalakasan ng mga Kristiyano? Minsan sabi natin, kapatid, dalawin mo ako sa bahay, nanghihina ako. So yung kapatid naman natin, tumingin sa akin, pupunta sa bahay mo, palalakasin ka, pagkatapos ka mapalakas, wala na. Kaya tayo pinalalakas para maging epektibo tayong mga witness o mga saksi ni Kristo. Kaya ka pinagpe-pray na gumaling ka para pag gumaling ka, magiging saksi ka ng Panginoon. Yung iba, babahaginan mo rin para sila maakay mo kay Kristo. Minsan nakakalungkot, Pastor, wala akong trabaho, pag-pray mo ako. Eh yung pastor naman, pagpe-pray, Panginoon, bigyan mo po ng magandang trabaho, malaking sweldo ang kapatid kong ito. Binigyan ng Panginoon ng sweldo, magandang trabaho. Ang problema, ang anino, hindi mo na makita sa church. Pag pinalo-up mo, o kapatid, nasaan ka? Pastor, may overtime kami. Busy ako eh.
kaya ka pinalalakas ng kapatiran. Tingin lahat sa akin. Kaya ka pinalalakas ng mga kapatiran pag nanghihina ka para maging epektibo kang sangkap sa katawan ni Kristo. Para pag ikaw ay malakas, makakapag-akay ka ng mga kaluluwa. Palakpakan natin ang Panginoon. Tingnan nyo yung mga Kristiyano sa, malapit nang matapos. Tingnan nyo yung mga Kristiyano sa Aklat ng Mga Gawa, yung prayer meeting nila. Ang layo sa prayer meeting natin. Aklat ng Mga Gawa, chapter 4, verse 24, tsaka 29 to 31. Sabi, dito nyo na lang po tingnan, sulat nyo na lang yung verse. Review nyo na lang sa bahay para madali tayo. I like to finish before 11 o'clock. Nang marinig ito ng mga mananampalataya, yung inuusig kasi sila Dahil sinishare nila si Kristo, inuusig sila. Sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Panginoon, kayo po ang lumikha ng langit at ng lupa, ng dagat at lahat ng nilalaman nito. Tulungan ninyo ang inyong mga alipin na may pangaral ng buong tapang ang inyong salita. Yun ang prayer nila noon. Hello? Naririnig niyo po ba ako? Ibang-iba yung prayer meeting nung araw. Hindi katulad ng prayer meeting sa church. Panginoon, bigyan mo kami ng magandang lote. Bigyan mo kami ng magagandang instrumento. Bigyan mo kami ng mayayamang miyembro para lumaki ang mga tithes and offerings namin. Wala kang maririnig ng mga Kristiyano nagpe-pray noon. Hello? Anong prayer nila? Sabi, tulungan ninyo ang inyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang inyong salita. Iunat ninyo ang inyong kamay upang magpagaling. At loobin ninyo na sa pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Sana, alam nyo, prayer ko, sana yung mga church ganyan manalangin ngayon, na sila'y maging matapang sa pag-share ng magandang balita. Anuhin natin yung maganda, may lote kang malaki, maganda building mo. Magandang gamit ninyo, tapos yung mga miyembro hindi nagbabahagi ng magandang balita. Yung church nito sa Aklat ng Mga Gawa, una, anong pinag-pray nila? Makinig. Nabigyan sila ng lakas ng loob o tapang sa harap ng pag-uusig na ibahagi ang magandang balita ni Kristo. Pangalawa, na ang Diyos susundan ng kanilang pangangaral ng mga pagpapagaling at mga himala. Ano nangyari? Pagkatapos nila mag-pray, sila'y napuspos ng Espiritu Santo. Pag sinabing napuspos, mga kapatid, katulad ng basong ito, tingnan niyo yung baso. Marami Kristiyano na sa kanila Holy Spirit, ligtas na po, sa langit pupunta. Yun o, yung tubig, yun ang Holy Spirit. Pero pag sinabing napuspos ka ng Espiritu Santo, ibig sabihin, yung baso na puno. Pag sinabing napuspos ka ng presensya ng Espiritu Santo, ibig sabihin, yung buong katawan mo ay napuno ng Holy Spirit. Naintindihan niyo ba? At ang utos ng Biblia, hindi lang tayo maligtas. Ang kalooban ng Diyos, bawat Kristiyano, bawat alagad ni Kristo, ay mapuspos ng Espiritu Santo. Ang tanong, bakit? Bakit ang mga Kristiyano ngayon hindi napupuspos ng Espiritu Santo? Bakit ang mga Kristiyano ngayon puspos ng problema, puspos ng pagsubok? Isa lalapis na yung, Pastor, punong-puno ako ng pagsubok ng problema.
I'm dreaming of a day na isang Kristiyano lalapit sa akin at sasabihin, Pastor, punong-puno ako ng Espiritu Santo. Hello? Yun ang tanong bakit ang mga Kristiyano ngayon hindi napupuspos ng Espiritu Santo? Hello? Di ba kayo nagtataka? Bakit ang mga Kristiyano ngayon hindi napupuspos ng Espiritu Santo? Sabihin ko sa inyo kung bakit. Makinig. Alam nyo kung pag-aaralan nyo aklat ng mga gawa, pag nakita nyo, nabasa ninyo yung sinabing, at si Pablo ay puspos ng Espiritu Santo, saan mo makikita na ginagamit yon? Kapag nagsishare sila ng magandang balita sa mga hindi mananampalataya. Maraming mga Christian, sila'y pupunta sa langit, may Holy Spirit, pero hindi puno ng Holy Spirit ang buhay nila. Dahil wala silang mag-share ng magandang balita. Tandaan niyo ito. Kaya ka pinupuspos ng Espiritu Santo, hindi para magyabang. Magaling ako mag-speaking in tongues. Magaling ako mag-prophesy. Puspos ako ng Espiritu Santo. Mali. Kaya ka pinupuspos ng Espiritu Santo para bigyan ka ng tapang at kapangyarihan mag-share sa hindi mananampalataya. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo po ba? Ngayon, kung ayaw mo mag-share, Kristiyano ka dahil ang reason mo, anyway, Pastor, ligtas na ako, sa langit ako pupunta. O sige, sa langit ka pupunta, pero hindi ka mapupuspos ng Espiritu Santo. Pag sinabi mapupuspos, yung Holy Spirit sa'yo na nandito sa'yo, para magbubukal yon. Kasi nasa iyo na yung bukal Di ba may bukal na hindi naman, ibig sabihin, lumalabas gaano yung tubig? Pero kapag ikaw, ikinomit mo sarili mo na magbahagi ng magandang balita, yung Holy Spirit na siyang bukal, aahapaw yun. Sabihin mo sa katabi mo, aahapaw yun. Bakit sila pinuspos ng Espiritu Santo? Sige nga, pakibasa nga yung silang lahat. Sabay-sabay, pakibasa. Lahat na nandito, pakibasa yung huling Silang lahat. Go. Ready. Go. At kaya ka pinupuspos ng Espiritu Santo para maging matapang kang mangaral ng salita ng Diyos. Ngayon, kung ayaw mo mangaral, ayaw mo mag-share, walang dahilan para puspusin ka. Saan mo gagamitin? Saan mo gagamitin na ikaw ay ma-feel ng Holy Spirit? Hindi mo gagamitin sa unbeliever. Naintindihan niyo ba? Maraming mga tao, Lord, puspusin mo ako ng Espiritu Santo. Ang tanong ng Panginoon, para saan? Saan mo gagamitin? Alam nyo, yung mapuspos ka ng Espiritu Santo, hindi dekorasyon yun. Pwede ba lahat tumingin sa akin? Kaya ka pinupuspos ng Espiritu Santo, hindi para maging dekorasyon. Kaya ka pinupuspos ng Espiritu Santo para magkaroon ka ng tapang. Magkaroon ka ng boldness. Pastor, hindi ako magaling mag-share, duwag ako. Correct. Pero, pag napuspos ka ng Espiritu Santo, sa tulong ng Holy Spirit, hindi ka na magiging duwag. Magiging matapang ka na. Alam nyo, yun ang utos ni Pablo sa Efeso, be filled, be continually filled. Lagi kayong mapuspos, mapuno ng Espiritu Santo. Pero, ang tanong, kailan ka mapupuspos? Pag ikinumit mo sarili mo na ibahagi magandang balita sa mga tao sa labas. Yun lang ang dahilan. Amen?
Pastor, paano ako mapupuspos ng Holy Spirit? Siyempre, una, dapat Kristiyano ka. Dahil pag walang Holy Spirit, walang bubukal sa'yo. Sabihin natin, walang bubukal. Ang pinakabukal, yung Holy Spirit. Kaya kinakailangan, para ikaw ay mapuno ng Espiritu Santo, kinakailangan isuko mo muna buhay mo kay Kristo. At saka kung ikaw ay Kristiyano na, hindi natatapos doon yung pagiging Kristiyano mo. Okay na, Pastor. Pupunta na ako sa langit. Hallelujah. Hindi po doon natatapos ang pagiging Kristiyano. Hello? Roma 12. Ano sabi ni Pablo sa Roma 12? Pakibasa po sabay-sabay. Verse 1. Ready, go. Kaya nga. O yung pagsamba, paglilingkod, galing din sa latreo, latreyan dyan. Gusto mo mapuspos ng Espiritu Santo, makinig. Ikaw ay Kristiyano na, latingin kay Pastor. Matagal ka ng Kristyan pero wala kang bunga. Hindi ka man lang nag-aakay ng kaluluwa. Alam mo kulang sa'yo? Maaring sa langit ka pupunta, ligtas ka na, pero hindi mo isinusuko ang katawan mo. Dahil kapag isinuko mo, tulad nitong basong ito, pag sinabi ko kay Noemi, lagyan mo ng tubig ito, di ba? Ibig sabihin yung basong ito, kinakailangan isuko sa kamay no maglalagay ng tubig. Kristiyano ka, pero hindi mo, sabi nga, hindi mo inihahandog ang iyong katawan, ang iyong sarili sa Diyos para ikaw ay gamitin, hindi ka talaga mapupuspos. Oh, may Holy Spirit ka, tama. Ligtas ka na, sa langit ka pupunta, pero ang tanong, ikaw ba'y punong-puno ng Espiritu Santo? Hindi lang kalooban ng Diyos ng Holy Spirit manahan sa'yo. Ang kalooban ng Diyos, yung Holy Spirit na nandyan, mapuno ka. Yung Holy Spirit na nandyan, mag-umapaw sa buhay mo. Iyon ang kalooban ng Diyos. Dahil pag punong-puno ka ng Espiritu Santo, hindi maaring hindi mo ibabahagi si Kristo. Kamakailan po, last Thursday, 2 kabataan na na-involve. Biro mo ha, taga Roosevelt dito sa San Jose, at saka isang taga Jeronimo High School. Batang-bata na involved ng bugbog ng kapwa estudyante. May kaso sa barangay. Ano yung sinishare ko sa kanila? Magandang balita. Dahil, bagamat yung mga batang yun nagkaganon, pero kapag sumampalataya sa magandang balita, babaguhin sila ng Diyos. At yung mga kabataan yung gagamitin sa ibang kabataan. Why does God give me the boldness to speak? Bakit binibigyan ako ng tapang ng Diyos mangusap? Kasi pinagagamit ko sarili ko eh. Ikaw ganun ka rin. Maaring matagal ka ng Kristyan, pero wala kang lakas ng loob na ibahagi si Kristo. Ang kailangan mo, isuko mo ang sarili mo kay Kristo para ikaw ay punuin ng Holy Spirit. Hindi para maligtas, para punuin. Ligtas ka na eh. Sabi nga ni Pablo, di ba? Nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawahan tayo ng Diyos. Ibig sabihin, ligtas na yung mga taga-Roma. Ang kinakailangan na lang, isuko nila yung sarili nila. Ibigay nila yung mga katawan nila bilang paglilingkod, pagsamba, para punuin sila ng Holy Spirit. Ganun ka rin. So umagang ito, hilingin mo sa Diyos bago tayo magtapos. Habang inaawit natin yung sa song na nagsasabing, Spirit of the living God, fall afresh on me. Can you commit your life to God? Gusto mo bang gamitin ka na mag-share? Gusto mo maging exciting ang buhay Kristiyano mo? Alam mo, you will never be excited with your Christian life. Tumingin kayo sa akin. Hanggat hindi mo binabahagi yung tinanggap mo. And you will really be excited na kapag yung mga binahaginan mo, tulad ni Sister Kashin, ay nandito na, dumadalo na sa church.
mas lalo ka magiging excited. Huwag kang magkasya lang na ikaw ay pupunta sa langit, ligtas ka na. Huwag kang magkasya doon. Hilingin mo sa Panginoon na sa araw na ito, punuin ka. Para bigyan ka ng tapang, bigyan ka ng kapangyarihan na ikaw ay magbahagi ng magandang balita. Huwag kang magkasya na paganyan-ganyan ka lang na Kristyan. Ang nais ng Panginoon ang Kristiyano, hindi lang may Holy Spirit. Ang nais ng Panginoon, yung Holy Spirit na yung punong-puno ka. At pupunuin ka lang pag ipinagamit mo ang sarili mo na magbahagi ng magandang balita. Tumayo tayong lahat. Spirit of the living God, fall afresh on me. Hilingin mo sa Panginoon habang inaawit natin to. Spirit of the living God, fall afresh on me. Nakikita ko ba kayo na talagang hinihingi niyo sa Diyos? Are you really asking God to fill you today? Gusto niyo ba talagang ipagamit ang buhay niyo? O nagkakasya na lang tayo na ganyan tayo? 26 na taon ng gawain ito, 26 na taon na wala ka pa rin naaakay na kaluluwa sa Panginoon. Kontento ka na ba ron? Nagkakasya ba tayo doon? So umagang ito, as we sing this song, i-commit mo ang sarili mo, lahat-lahat sa buhay mo. Panginoon, gusto kong puspusin mo ako ng Espiritu mo. Gusto kong magamit mo ako, Panginoon. Bigyan mo ako ng tapang, bigyan mo ako ng lakas ng loob. Ayoko na ako'y dungong Kristiyano. Yung umid ang aking dila na hindi ako makapagsalita. Bakit hindi mo hilingin sa Panginoon sa araw na ito? Alam mo kung ibibigay mo sa sarili mo, pupunuin ka ng Diyos. Amen? Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Tapos sabihin mo sa Kanya, break me, melt me, mold me, and fill me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Let's sing it again one more time. Habang nakataas ang kamay mo sa Panginoon na hinihingi mo sa Kanya, sige. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Break me, melt me, mold me, and fill me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Paano mo malalaman na ikaw ay pinuspos na Espiritu Santo? Alam mo, magbabago yung pananaw mo sa buhay Kristiyano. Dati wala kang pagnanasang mag-share sa mga tao. Magugulat ka dahil sa tulong ng banal na Espiritu.
Sasabihin niya sa iyo na pati yung pagsishare sa labas, pagsamba yun, na hindi natatapos ang pagsamba dito sa loob. Doon mo makikita na puspos ka, hindi yung nag-speaking in tongues ka, wala na yun. Hindi yung nagpo-prophesy ka, wala na rin yun. Dahil dumating na yung Bible eh. Makikita mo na puspos ka dahil may lakas ka ng loob magbahagi sa iba. Ngayon, kung wala kang pagnanasa magbahagi sa iba, maaaring hindi mo pa talaga isinusuko ang sarili mo kay Kristo. Tayo manalangin. Dakilang Amang Diyos, maraming salamat po na natutunan namin kung anong kahulugan ng mapuspos na Espiritu Santo. Salamat po, Panginoon, na sa kabila nung napakarami naming pagkukulang, matagal na panahon na naging umid ang dila namin. Matagal na panahon, Panginoon, na bagamat ligtas kami, pero sinarili namin ang kaligtasan ito, hindi namin binabahagi sa iba. Panginoon, sa lahat na nagsuko ng kanilang mga katawan, sa lahat na nagsuko ng kanilang sarili, Panginoon, puspusin mo ng banal mong Espiritu. Hayaan mo magkaroon kami ng bagong kamalayan, lalong-lalo na sa buhay Kristiyano. Ipaalala mo sa amin, Panginoon, ang pagsambay hindi natatapos sa lugar na ito. Na maski nagsishare kami sa labas, iyon ay pagsamba din, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng masiding pagnanasa na ang magandang balita ay maipangaral namin upang ang mga pinili mo'y tawagin mo, Panginoon, at ilapit mo kay Kristo na inyong anak. Ama, salamat po sa mga salita mo po. At sa darating pa na aming pag-aaral sa aming pagpapatuloy ng Roma Kabanata 1, ngayon pa lang, bigyan mo kami ng napakalaking expectation at excitement na Panginoon, iko-commit namin ang aming sarili mag-aral, hindi para punuin lang ng karunungan ang aming mga isipan, kundi yung tatanggapin namin na karunungan at kaalaman, magiging daan para maging kasangkapan mo kami na ibahagi magandang balita ng inyong anak. Panginoon, patawarin mo ang iglesyang ito sa mahabang panahon na kami po ay nagkulang sa bagay na ito. Help us, Lord, to live do sa tagline namin na sharing God's good news to our community. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, simula sa tahanan namin, may bahagi namin ang magandang balita tungkol sa anak mong si Jesus. Salamat po, Ama. Itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Yung po, makakaupo na po tayo.